Balitang-balita mga kababayan, Senador Lacson, grabe, binakbakan ni Senador Marcoleta. Ito po yung kanyang interview dito sa DZAR. Ito po, ng SMNI. Ito po ang tunay na mga media na talagang pinagsasalita at talagang walang bias. Hindi gaya doon sa kabila na Abante News Online na binastos si Senador Marcoleta na pilit na ginigiit na meron siyang kinalaman at konektado sa mga diskaya. So ngayon po mga kababayan, ito po si Senador Marcoleta, lilinawin niya kung bakit kailangan maimbitahan itong si Saldico Martin Romualdez para makita at malaman ang katotohanan. Putok na putok ang pangalan dahil po sa mga koneksyon, sa mga... Kasi ito laging dalawa mga kababayan, yung putok na putok na talagang sinabi na rin ng mga witness na inimbitahan sa Senado. Pero si Ping Lacson, mga kababayan, hindi kayang imbitahan si Saldico or di kaya si Martin Romualdez. Bakit kaya? Ito po si Senador Marcoleta. May bagong pasabog. At ito ba mga kababayan? Yari! Di ba mga kababayan sabi ni Senador Ping Lacson na hindi niya kilala itong mga diskaya. Pero, mga kababayan, merong kumakalat na mga picture. May picture po sila ng spouses ng mga diskaya sa kanyang opisina. Halaka! Grabe! Ngayon, todo deny. Kasi sabi niya sa kanyang interview, kilala niyo ho ba mga diskaya? Ay hindi ko yung kilala. Kailanman, di ko yung nakilala. Pero may resibo. Grabe mga kababayan. So, ito po, ipapakita po natin. Ito po yung resibo. Sabi niya kasi, hindi ko kilala mga diskaya. O, tignan niyo po. Ayan. Sabi naman ni Lacson, the fact that is being circulated only means that it intended to besmirch my reputations and credibility in charging the Blue Ribbon Committee and the flood control project anomalies. So, yan po mga kababayan. So, ngayon, ito po si Senador Marcoleta ang magpapatotoo. Dito po malalaman natin na tila halatang halata na ayaw ipatawag itong si Saldico at si Martin. Ito po si Senador Marcoleta. Sunog na sunog itong si Pampilo Lacson dito at Tito Soto. Itong dragon ng Senado na talagang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at ang tanging gusto lamang matuntun ang katotohanan. Ito po. Di mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtapan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng courtesy? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy.
Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Oh, mga kababayan, napansin niyo po, ang sinasabi ni Senador Lacson, interparliamentary courtesy, kaya hindi pwedeng tawagan o imbitahan si Saldico or di kaya si Martin. Kaya sinabi ni Senador Marcoleta, sinoplak itong si Senador Lacson na sinasabi niya na si Marcoleta ay isang lata na maingay. Tignan niyo po. Sabi niya kasi maingay eh. Maingay na lata. The loudest person in the room is the weakest. So ngayon, supalpal ka ngayon kay Senador Marcoleta. Na halatang halata na bistado ka na meron kang pinagtatakpan. Ang mga mga brother, ang mga kakampi ni si Tulfo, Rimulya, Tito Lacson, 4 yan. Rafi Tulfo, yung brotherhood yan yung gang dyan Yung parang bang may sindikato. Oops. The name that cannot be mentioned. Ingat-ingatan. Si bossing yan. Lumabas yung witness. Imbes na yung tinuturo, yung imbestigahan. Imbes yung tinuturo yung hulihin. Si Gutesa ang sinugpina. Si Marcoleta ang sinugpina. Grabe mga kababayan. Ngayon, supalpal ngayon si Senador Lacson. Ito po. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang nun? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakip. Ayaw imbitahan. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Labanan ng mancha with New Breeze Liquid. Mga kababayan, masasabi nyo dito? Ginagamit ni Senador Lacson itong parliamentary courtesy para gawing maskara na huwag ipatawag itong si Saldico at Martin Romualdez. Grabe na ito mga kababayan. So ngayon, nakikita talaga ng taong bayan kung sino ang tunay na nagtatago sa maskara na patuloy na inililihis yung katwiran at tamang direksyon ng investigasyon. So ngayon,
durog itong si Lacson ngayon sa ating magiting na senador. Yan kasi. Tell it to the Marines. Diba? Kaya itong si Caro Dante Marcoleta, pilit nilang dinidiscredit. Pilit nilang sinisiraan ang kanyang credibility. Ganon din si Orly Gutesa na isang Marines. Pilit nilang ginigiba. Pilit nilang sinisiraan at wasakin ang pagiging legit. Dinidiscredit nila. Kasi nga, halatado, bistado ang kanilang pagtatago sa maskara ng pagiging buhaya. Ito na si Senador Marcoleta. Hindi na nakapagpigil. Bira kung bira. Dugo kung duguan. Ito na po siya. Po dito sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, magpapatuloy ho ba? Kailan ho ba yung susunod po na investigasyon? Silang nakakaalam, Admar. Wala naman akong notice pa kung kailan ng susunod na investigasyon. Opo. Pero Senator, issue po ngayon, yung testigo po na ipinalabas po ninyo. Nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness o resource person po during sa investigasyon po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas eh. Opo. Sinasabi nila na dinisown ng nagnotaryo yung kanyang pirma. Biktima nga siya rito eh. Malay naman niya kung sino yung pumirma dun sa nagpunta yung tao. Opo. At hindi naman po... Pirma na yun eh. Pirma nung nagnotaryo. Opo, yun nga eh. O, baga, doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator. Dahil nga daw, may keso... Doon nga napupunta eh. Hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta eh. Opo, opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at dalawa pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong dalawang personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila, iimbitahan. Minsan naman, hindi. So, bahala sila kung ano kanilang magiging decision dyan. Pero may ibang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan. Di imbitahan nila. Wala namang problema ron eh. Ang problema kung darating ba yan o hindi. Opo, opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Aming nabanggit na mga congressman, ayaw niluksan yun. Kaya gano'n ang naging pahayag niya na para bang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. Mga kababayan, di ba? Totoo naman ang sinasabi ni Cheese Escudero at Senador Marcoleta na pagkang tinutumbok ng mga witness, kanilang dinadamay sa mga korupsyon na ito, mga senador, napaka-active nila. Para silang mga batang kalabaw na bagong silang
na gustong tumakbo ng tumakbo. Hindi napapagod. Akala mo bagong empleyado na gustong magpasikat doon sa kanyang supervisor o boss para ma-recognize. Nag-overtime palagi. Gustong makatakbo ng mabilis. Akala mo mga track and field na ayaw patalo. Pero mga kababayan, pag mga senador na, ayon, ang bibilis nila. Pero pag congressman, ang tinutukoy, akala mo laging Monday, alam niyo yung yung empleyado na pagod, Monday pa lang. Napansin niyo po? Na kaya nga itong si Senador Chis Escudero sumabog na rin. Na sinabi niya na hindi siya natatakot dito kay Martin Romualdez. Bugbugan na kung bugbugan. Parang Manny Pacman na binugbog si Morales at si Mayweather. Di ba mga kababayan? Oh, halatang halata kung sinong gustong maglihis. Dito, sa investigasyon na ito, nagiging itbulagaan, nagiging sarswela, na scripted ang ginagawa nila. Tama si Senador Marcoleta Bistado, nakatago sa maskara. Diba? Tuloy pa natin. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na nung nag-testify si Gutesa, direktang ikinonektan niya si Saldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis Ang sabi ko nga, dinidiretso ko nga kayong naglilihis Opo, Senator. At meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang pinapadala sa DOJ. Hindi naman wala kayong pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? Ni-raise ko na nga yun sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, kukunin niya bigla. Pagkatapos doon niya pagtatatanungin. Pagbalik niya, mayroon supplemental affidavit. Mga kababayan, napansin nyo po? Napansin nyo? Na biglang inuhugot ang mga witness ni Boying Rimulya para bigyan ng salaysay na scripted na. Tapos si Senador Marcoleta ang gagawin yung nagtuturo or nagiging script ang gawa. Kaya nila dinidiscredit itong si Gutesa kasi nga mga malalaking isda ang mga dinadawit. So dito, parang nagiging bata-bata ng DOJ itong Blue Ribbon Committee. Di ba mga kababayan? Ano ba tayo rito ako? Investigative arm ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lang naman yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Pinalatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mula't-mula pa, dinidiretso ko ito Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, imik. Napapansin siguro yan ng marami nating kababayan.
O yan mga kababayan, napansin nyo po. Iba talaga itong si Senador Marcoleta, mga kababayan. Ito yung tinatawag na the doctrine of constitutional supremacy establishes the Constitution as the highest law in a nation legal system, mandating that all laws, governmental acts, and private contracts must conform to its principles or else be considered null and void. This principle ensures the rule of law by making the Constitution the fundamental law to which everyone, including government branches, must refer, thereby upholding the integrity and primacy of the supreme law. Yun ang fundamental, the doctrine of the law. Yan sinasabi natin eh. Kasi yung iba, galing-galingan, hindi naman abogado. Galing-galingan, hindi naman abogado. Sometimes, we have to bend the law. Dingaw, ngaw, ngaw. Yan yung mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw na wala namang alam. Diyos ko, Lord. Diba? S.O.J. Rimulya? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Second demotion? So ngayon, supalpal kayo ni Senador Marcoleta ngayon. Na hindi naman kayo marunong sa batas, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? No, hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo haharangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo eh. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. O yan mga kababayan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. So ang sinasabi ng mga komento, Lacson Soto, hindi para sa bayan, sa boss nila. Magkano kaya ang sinungal-ngal? Alaka, we proud Dante Marcoleta, mabuhay ka. Sabi ni Ramita, 23-22. Senator Marcoleta, ipaglaban mo ang mga Pilipino. Mag-ingat ka palagi, watching from Singapore. Ikaw ang senador ng bayan. Salamat, Senador Marcoleta. Please continue to stand and fight for what is right and just. Mabuhay po kayo. True ka, Senador Marcoleta, mabuhay ka. Sabi ni Resty de la Cruz, ang mga bulakbol, iskul-bukol, nagtatago sa maskara ni Martin Tambaloslos, sabi ni Restituto. The retired military generals, tulungan niyo po Senador Marcoleta. Malapit na mabunyag ang katotohanan. Salamat po.
Correct, Senador Marcoleta. Do what is right for the country. Mabuhay kasi. 3 puso pa. Grabe, mga kababayan. Yan sinasabi natin. Di ba? Yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Tiangco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta roon eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Ang hanap mong Korean nasa Mga kababayan, tama si Senador Marcoleta. Bakit mo tatakpan ng kortesiya? Kung ang pinag-uusapan ay pagnanakaw, pangungulimbat ang pera ng bayan, halata. Senador Lacson, huwag ka nang magtago sa maskara ni Tamba. Yan ang sabi ni Kulas, 1999. Tago ng tago sa maskara ni Tamba. Magkano ang sinungal-ngal? Grabe mga revelasyon. Matindi mga kababayan. Hindi tanga, hindi bobo ang mga tao, ang mga Pilipino. Nagmamasid ang mga Pilipino. Gustong malaman ang katotohanan. Pero pilit na tinatago ni Senator Lacson. Grabe mga komento. Opo. Dili. Opo. Senator, tulad nga ng sinasabi ng ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, pwede daw baloktutin yung batas para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede ho bang ma-apply po yung pagbaluktot para lang maimbestigahan ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig? Paano mo babaluktutin yun? Kortesiya yun eh. Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, kortesiya yon. Ang pag-iimbita ay paggalang. Kortesiya pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang sila, ang gusto nila, baluktutin nila. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang inahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Opo. Senator, may pahayag po si Senator Ping Lacson. Ano pong masasabi po niya? Basahin ko lamang po itong kanyang naging social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Anong masasabi po ninyo dito, Senator? Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Opo. Alright. Senator, isa na lang, bago lang si partner Admar. Kanina nabanggit po ninyo, po pwedeng maimbitahan kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pong nilalabag na batas po doon. Kung iimbitahin nila, ba't nila iimbitahin yun? Independent yun eh. Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng impormasyon mula sa Senado o mula sa House of Representatives, wala ba kaming karapatang tumutol? Kailangan ba kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming pinag-usapan na gano'n? Meron ba kaming agreement? Ayo. Meron ba kaming kasunduan na
ang Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan. Akala ko ba independent yun? Paano mo susukatin ng independence ng isang ahensya? Hindi ba yun ang executive department? Paano kung matutukoy doon yung mga kawalang hiyaan ng mga opisyalis ng executive department? Paano magiging independent yun? Sino ba nagbabayad sa kanila? Di ba executive department? Mm-mm. O paano magiging independent yun? Opo. At saka pabor ho ba kayo na hindi po sa publiko yung mga pagdinig po ng ICI? Nasa kanila yun. Senador, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, At bilisan natin kasi pababa na ako. opo. Sir, sakali pong magkaroon pa ng susunod na mga investigasyon, dadalo pa po ba itong si Master Sergeant Guteza at tatalakay nyo pa rin po ba yung paglilinaw doon sa kanyang naging testimonya? Kasi ito yung lumalabas ngayon sa social media, kini-question yung kanyang kredibilidad, bagamat mas mabigat na siya mismo ang humarap doon, sinumpaan niya, nanumpa siya dyan sa Senado sa kanyang mga salaysay po, Senador. Hindi credibility ang kino-question nila. Ang kino-question nila, yung notaryo. Walang kinalaman ng notaryo doon sa kanyang ipinahayag doon. Credible si Guteza. Opo. Isa na lamang po, Senador. Ito pong, meron pong nabanggit sa report na yung mga diskaya nag-tell all daw sa ICI. Possible na mga hindi niya nabanggit dyan sa Senado. So marapat po ba na talagang magsabi din siya sa Senado kung ano man na ito? Kasi parang dyan sa ICI, doon nababanggit sa Senado, ngayon hindi pa nga natin alam kung magpapatuloy pa ang investigasyon po, Senador. Hindi ko alam yun kung may sasabihin pa sila. So yan ang mga balita mga kababayan. So kayo naman ang mag-react dyan. Ano masasabi nyo dito sa mga pasabog ni Senador Marcoleta dito? Mga kababayan. So yan, hindi ko kilala. Sabi po ni Senador Lacson, hindi ko kilala mga diskaya, pero may picture. Picture. Says 1,000 words. Mga kababayan. So yan lamang po. Sana i-like, i-share nyo po ito. At i-subscribe nyo po. Salamat. Once again, ako si The Wonders Philippines. Ang inyong lingkod sa tunay at katwiran lamang. Mabuhay po.